Ito, agad namang hininto ng driver ang bus at nagsumbong sa mga pulis. At ang malaman niyang nabuko siya, agad tinapon ng suspect ang wallet sa ilalim ng upuan at tinangkapan niyang pumuslit. Pero nahuli naman ito at umamin din sa kanyang ginawang krimen. Alam mo, in fairness, ang galing ng driver. Parang driver lang ng jeep yan. Nagmamaneho ka na, nagsusukli ka pa, nakununod ka pa ng camera mo. Hanap sa multitasking. Talented yung driver na yun. Alam mo, nahuli pa niya yun. Oo nga. Pasadahan naman... Galing. Pasadahan naman natin ang mga maaksyong balita sa umaga ito sa ating Ronda Report. Ronda Report mula sa North Fairview Subdivision. Patay ang isang pulis habang sugatan naman ang isa niyang kasamahan matapos nilang makabarilan ang isang grupo ng mga nagtitinda ng paputok kahapon. Naging tensyonado ang sitwasyon matapos mapagalamang may mga dalang high-powered na baril ang grupo. Agad pinulaut ang mga pulis sa unang rumesponde sa lugar at pinalitan ng SWAT. Inaresto ang isang lalaki na kinilalang si PO3 Faisal Mangapato, bodyguard umano ng isang congressman sa Mindanao at purok leader sa lugar. Itinuturo siya ng QCPD bilang isa umano sa mga nagmamay-ari ng pwesto ng iligal na mga paputok. Matapos nito, agad nilusob ang ilang bahay sa lugar. Dito nila natumbok, di lang ang tindahan ng sinasabing iligal na mga paputok, kundi pati ang bodegang itinuturong pinwestuhan ng mga suspect habang nagkakaputukan. Nasa batang maraming paputok sa lugar. Ayon sa QCPD, isang operasyon laban sa mga nagbebenta ng iligal na paputok ang ikinasa nila sa area kahapon. Pero hindi pa man daw nakakalapit, pinaulanan na sila ng bala. Oh, Grabe. To fix na nasa loob sila ng Private subdivision. subdivision, oo. So talaga dapat maging mapagwatsyag din ang mga kapitbahay nyo kasi kayo ang kayo na yung magiging source ng mga pulis. Oo. Parang pelikula yung pinapanood ko. Kanina doon sa coaching, umaatras na mabilis. Tapos ito, actually kaya minsan, di ba, hindi mo rin masisisi ang mga guard kapag kumari papasok ka ng isang subdivision. Ang daming hinihingi. Ano po sadya nila? Tapos parang inis na inis ka. Ako minsan inis ako. Ano po sadya nila? Pakialam mo. Di ba? Parang bakit ma-friend ko siya? Yung mga ganyan. Oo nga. Ayan, nagtakbuhan na sila. Kaya, nako, nga, dapat bantayin mo talaga kapitbahay mo. Oo. Tapos sumbong ka kagad sa mga polis pag meron ka nakitang kahina-hinala. At eto naman po, balik muli tayo sa balitang abroad. Ginanap muli ang British Car Jumping Championship sa United Kingdom kung saan ang labanan, pagpaparampa ng mga kotse para talunin ang isang hilera ng mga nakaparadang sasakyan. 11 kalahok ang sumali sa event habang daan-daang tao naman ang nanood. Ay, kapos. Karamihan sa mga sasakyang kasali ay mga luma na pero agaw pansin ang pagsali ng isang Mercedes-Benz na nasa maayos pang kalagayan. At sa huli, ang Mercedes-Benz ang nagwagi matapos makakuha ng pinakamaingay na reaksyon mula sa mga manonood. Yun lang. Kasi ang lakas ng loob na sirain ng isang magandang sasakyan. Ang ganda pa ng Benz niya, di ba? Ayan. It's nice. Tadadan. Kailangan dyan lemon cars. Pero di ba, nasa speedway Kaya yung yan iba eh. yung iba Ayan, lemon oh, cars na. At dahil dito nakakatawa, parang palakpakan din pala yung malalaman din na namin. Sino dito? Sino dito sa Chideng? Sino dito sa... So pag hindi ka umabot, ipipila ka na lang dyan, no? Mukha. Tatalunin ka na rin lang. Pakakano ng pahaba yung tatalunin. I guess that's a fun way of wrecking a car that you've already wrecked. Parang sisirain mo, sira na. You'll get rid of it anyway. Ay, nako. Ay, dito, bibenta pa yan. Pwede pa yan. Pwede ba yan? Pwede pa bago ng taxi. Ayos-ayos lang yan. At New Year, New Life. At syempre, kapag bagong buhay, syempre may bagong pag-asa. Yan ang pananaw ng maraming Pilipino sa pagpasok ng taong 2012. Ayon kasi sa pinakuling survey ng SWS, 95% ng mga Pinoy sasalubungin ang bagong taon ng may pag-asa. Nangangahulugan nitong may dalang pag-asa ang 9 sa bawat 10 Pilipino na tinanong ng SWS para sa darating na bagong taon. Pinakamataas na resulta ito ng survey sa nakalipas na 9 na taon. So nice to hear na positibo pa rin tayo, di ba? Glass half full. Oo. Half empty tuloy. Sabi nga ni Love, smile naman dyan and everything. And I'm in love with life. Yes, and I'm in love with life. At habang may buhay, may pag-asa. Yan, happy-happy tayong lahat. True. At eto naman po, silipin naman natin ang asahang panahon ngayong New Year weekend. Alamin na po natin ang latest weather forecast ng Pag-asa mula kay Connie the Divas, weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Miss Connie! Yes, good morning din sa inyo, Pia. Miss Connie, naku, kamusta ba ang magiging lagay ng panahon ngayong New Year's weekend, lalo na sa bisperas ng bagong taon?
Magiging maganda po ang panahon dito sa Metro Manila. Ang western at southern Luzon ay partly cloudy lang. So, inaasahan natin na medyo mainit saka meron mga posibleng mga pag-uulap. Ang northern and eastern Luzon naman, makakaranas ng madalas na maulap na kalaitan na may mahinang mga pag-ulan na magiging madalas sa mga silangang bahagi. Ang Visayas saka Eastern Visayas and Central Visayas and Mindanao, mostly cloudy din. And then, ang rest of Visayas, partly cloudy. So, asahan natin na medyo maganda po ang magiging panahon natin dito sa Metro Manila. So, pero bukod po dito, Ms. Connie, meron bang sama ng panahon na maaring mamuo sa labas ng ating bansa tapos papasok na lang itong halimbawa sa pagsapit ng New Year na mismo? Sa nakikita naman po natin sa ating mga models, for the next 3 to 4 days, wala pa naman tayong nakikitang posibleng mabubong low pressure area. Pero asahan po natin sa susunod na after po ng New Year, posibleng magkakaroon na ng kaulapan sa Visayas and Mindanao. So, medyo may mga pag-uulan naman doon sa mga January 3 and 4. Alright, maraming salamat po, Ms. Connie De Divas, weather forecaster ng Pag-asa. Happy New Year! Happy. At todo na rin mga pag-anda sa ibang bansa para sa pagsalubong sa bagong taon. Sa New York City, USA, sinubukan na ang mga confetti na kanilang isasaboy sa Times Square para sa New Year's Eve. Taon-taon daw ginagawa ang ganitong confetti test na lalo nagpapa-excite sa mga tao. 1 toneladang confetti daw ang kanilang gagamitin sa December 31. Samantala, may practice talaga. At samantalang handaan na rin ng mga balsa sa Brazil kung saan sisindihan ng kanilang fireworks sa pagsalubong sa 22. Well, ang laki pala ng balsa doon. Goodbye Brazil. Goodbye Brazil. Nabibito lang. Ay, kakalat na iba't tama. Sa iba't ibang beach doon. Wow, kabilang na ang, ayan, sikat na Copacabana Beach na magsisilbing launching site. Sikat ang fireworks display ng Brazil at napapanood sa buong mundo bilang isa sa mga pinakaingrande na salubong sa bagong taon. Ngayong New Year's Eve, 24 na tonelada ng paputok ang kanilang gagamitin para sa display na tatagal ng 16 na minuto. Wala ba dyan si Giselle Bundchen tsaka yung mga supermodels? Maganda yung nasa tabi nila. Taga-sinde. Taga-sinde sila, di ba? Ang ganda pagtuwad dyan. Ang ganda-ganda ng view. So, dapat pala abangan yung fireworks display ng Brazil pag may yung pyrotechnics dyan sa MOA. Pag may competition, sasali ba Brazil? Hindi ko alam. Tingnan natin. Pero panalo yung Pilipinas Dapat sumali sila. Kung ganun sila But I wonder kagaling. if everything is still made in China. Lahat yan. China pa rin tayo. Samantala, nagsama-sama rin ang mga tao sa Times Square sa New York City para sa kanilang tinaguriang Good Riddance Day. Ang ganda. Sa mga papel, nilagay ng mga New Yorker ang kanilang mga masasama at malulungkot na alaala para sa taong 2011. At tinapon ito sa isang malaking basurahan bago pinagpipira-piraso. Ang ilan, bit-bit pa ang mga sumisimbolo sa kanilang problema at doon sinira. Ayan, there you go. Ito raw ang kanilang paraan para mamaalam sa mga problema gaya ng broken heart at broke sa pera at makapagsimula ng panibagong sa darating na New Year. Uy, sana may ganito tayo, Good Riddance Day. Marami tayong ilalabas. Ay, oo. Oo. Diba? At saka nakita mo yung lalaki, talaga may pinaghuhugutan. Correct. Yung Ang galit siya. ano niya? Performance level yung paghataw niya, no? Pati yung bata may Good Riddance Day. Sabi niya, Mommy, do not give me a gift. Sana ng loob ba? Actually, oo nga. Or Ano Santa kaya? sa Dambad. Oh. Kawawa naman. Oy, Pero ang meron galing din tayong restaurant dito, di ba, na nagbabasag ka ng pinggan. Sa Tarlac yan, sa Tarlac. Tarlac. At saka may isa na rin sa, ano yata, sa South. Ayun, yun. At least meron ka na rin mapaglalabas. Kaya lang babayaran mo yung pinggan eh. Manghihinayang ka rin. At least magigigil ka, Magdala di mo ba? na lang ng sarili mo. Yun, Paper diba? plate. Di ba sana meron magkaroon tayo ng ganun sa Manila kasi mas maraming angst yung taga Manila. Manila, di ba? Metro Manila. Pero di ba meron yung parang cemetery ng mga negative values at negative vibes? Saan yun dito? Oo, sa Baguio ba yun? Hindi. Ang lalayo Or iba? naman. Sounds Basta wonderful. meron, alam ko meron. Tuwing undas, pinapakita natin yun. O kung meron kayong backyard at gusto Baguio, nyo ilibing tama. yung mga sama ng loob ninyo, pwede Oo, nyo rin gawin pwede as a rin. family, di ba? Isulat nyo yung mga... yun, katulad ng ginagawa nila, wala nang basagan, ano na lang. Magbaon mo na sa Magbaon limot. mo na. Tapos mag-plant ka na rin ng tree. Wow! Dami activities ha, habang wala pa sa mga bata. At doble-doble naman ang handog ni Lady Gaga
sa kanyang mga fans around the world para sa darating na New Year's Eve. Kasali kasi siya sa mga magtatanghal sa year-end special celebration ng Japan kung saan isang singing contest na magkalaban ng mga babae at lalaking contestant ang ginaganap taon-taon. Hindi man live na magpe-perform si Lady Gaga sa Japan, naka-remote naman ito mula sa New York City. Nakatakda rin kasi mag-perform si Lady Gaga sa Times Square para sa engranding New Year's Eve ball drop doon. Naka-remote parang si Mary Naka-remote. Susan. Yes, Naka-remote. yes, Oo. yes. But everybody wants Lady Gaga, especially since si nga. Beyonce is out of commission. May live report si Lady Dahil, Gaga. naka-leave Tama. si Beyonce. Pero ang bait rin naman ni Lady Gaga, no? Talagang willing siya to come out remote sa Japan. Oo, hindi niya mapagsabay eh. Oo. Magagawa ng paraan ng teknolohiya yan. Yes, happy New Year Ay, ako. may nakalimutan siyang suot. Sinasadya ba niya yan? Sadya. Sabi niya kaya pala malamig ngayon. Ang init. Sabi niya, Nako mahangin mga kapuso, umpisa pa lang yan ng unang hirit, kaya tuloy-tuloy lang ang pagtambay. Ngayong huling Fun Friday ng 2011, kasama, syempre, ang paborito niyong morning barkadahan. Ito, may kulot. Ito ang Ivan, take it away. Unang hirit! May ganun sa dulo. Unang hirit, manggulat ka.